Sa bawat yugto ng ating kasaysayan, may mga Filipinang hindi lamang naging saksi ng pagbabago. Sila mismo ang tumulong humubog nito. At sa Senado, hindi lamang sila nakibahagi. Hinubog nila ang direksyon ng bayan. Ito ang kwento na mga babaeng nagdala ng tapang, talino at malasakit sa paglilingkod bayan. Mga buhay na naging inspirasyon, mga batas na nagbago ng buhay, mga pamana na patuloy na gumagabay sa ating bansa. Sila ang mga nauna. Sila ang nagbukas ng mga pintuang matagal na panahong hindi basta nabubuksan para sa kababaihan. Sa gitna ng mga hamon ng kanilang panahon, pumasok sila sa Senado na may dangal, kakayahan at paninindigan. Sa edukasyon, kalusugan, social welfare, batas at pampublikong serbisyo, ipinakita nila na ang kababaihan ay hindi lamang maaaring mamuno. Kaya nilang magpanday ng pagbabago. Hindi sila naging exception lamang. Sila ang naging patunay. Sa mga sumunod na taon, mas lumawak ang tinig ng kababaihan sa Senado. May mga babaeng senador na naging tagapagtanggol ng karapatan, dangal at pagkakapantay-pantay. May mga nagsulong ng women's rights, nagpalawak ng literacy at public participation, at nagdala ng boses ng Pilipino sa pandaigdigang entablado. Hindi lamang nila pinasok ang pampublikong buhay. Pinalawak nila ang saklaw nito. Sa kanilang pamumuno, naging mas malinaw ang isang mahalagang katotohanan. Ang makatarungan at makataong pamahalaan ay higit na lumalakas kapag ang kababaihan ay may puwang, tinig at kapangyarihang maglingkod. Sa kanilang mga paninindigan, naisalin ang advokasya tungo sa tunay na proteksyon. Ang kanilang gawain ay hindi nanatili sa pahina ng panukala. Nakarating ito sa mga tahanan, paaralan, ospital, hukuman at komunidad. Pinangalagaan nila ang kababaihan. Ipinagtanggol nila ang mga bata. Pinalakas nila ang pamilya at binigyan nila ng mas makataong mukha ang pampublikong polisiya. Sa kanilang mga kamay, ang batas ay hindi lamang naging tuntunin. Ito ay naging pag-asa. Hanggang sa kasalukuyan, nagpatuloy ang kanilang tinig sa harap ng mga bagong hamon sa kalusugan, edukasyon, kabuhayan, karapatang pantao, agrikultura, teknolohiya at inclusive development. Patuloy na tumatayo ang mga babaeng senador na may tapang, malasakit at pananaw para sa hinaharap. Bitbit nila ang alaala ng mga nauna, ngunit nakatuon ang kanilang paglilingkod sa mga pangangailangan ng kasalukuyan. At sa bawat panukala, bawat paninindigan, at bawat serbisyong kanilang isinusulong, pinapatunayan nilang ang pamumunong may puso at prinsipyo ay nananatiling mahalaga sa ating panahon. Mula sa unang kongreso hanggang sa kasalukuyan, ang kanilang pangalan ay naging bahagi ng buhay na alaala ng ating demokrasya. Magkakaiba man ang kanilang panahon, pinagmulan at larangang piniling paglingkuran, iisa ang kanilang iniwang mensahe na ang lideratong may dangal, talino at malasakit ay may kapangyarihang baguhin ang bayan. Sa mga babaeng senador ng Pilipinas, noon at ngayon, ang inyong tapang ay naging batas. Ang inyong paglilingkod ay naging kasaysayan. At ang inyong pamana ay patuloy na nabubuhay sa bansang inyong tinulungang hubogin. At sa inyong mga pamilya, ang pagkilalang ito ay para rin sa inyo. Sapagkat sa likod ng bawat buhay ng paglilingkod ay naroon ang tahimik na lakas ng pagmamahal, sakripisyo at pag-alala.
at sa mga susunod na henerasyon, naway magsilbing paalaala ang mga babaeng ito na kapag ang Pilipina ay namumuno ng maitapang, talino at malasakit, umaangat ang buong bayan.